Ito yung sunod mga kababayan. Itong ICI, si Azurin at saka si Magalong. Kung naalala ninyo mga kababayan, si Azurin at si Magalong ay nasa Davao nag-imbestiga patungkol dito sa mga proyekto or infrastructure project ng DPWH. Ngayon mga kababayan, itong infrastructure project ng DPWH ay isa na dito yung mga flood control. Mga kababayan, masamang balita. Ha? Masamang balita mga kababayan. Bakit? According sa Inquirer.net, pakibasa na lang po. ICI advisor finds damage flood control project in Davao City. Nako po. Ito na. Ito na. Ito na, mga kababayan. Flood control. Sabi ko na nga ba meron talaga. According sa Inquirer.net, ayan, ito na, mga kababayan. Ano to? Ano na naman sabihin ng mga DDS nito? Invento. Kwento-kwento. Disclaimer lang, galing po ito sa Inquirer.net. Nako po, basahin ko lang. Basahin ko lang. Inquirer.net one day ago. Eto na. Former Philippine National Police Chief Rodolfo Azurin, Special Advisor and Investigator of the Independent Commission for Infrastructure or ICI, said the commission is looking into why a flood control project along the Davao River was already damaged only months after was completed last year. Nako po. Eto na mga kababayan. Mismong si dating PNP Chief Rodolfo Azurin na ngayon ay advisor ng ICI ay nakapagtanong at nakapagsabi, kakatapos lang gawin ang flood control sa Davao City. Bakit wasak na? Bakit sira na? Yan po ang balita, mga kababayan. Sa Inquirer.net. Nako po. Basahin ko lang ha. Ayon kay dating Philippine National Police Chief Rodolfo Azurin, Special Advisor at Investigator of Independent Commission sa ICI, bakit ang flood control project sa Davao River meron na agad sira o wasak na ilang buwan lang matapos itong makumpletong magawa or matapos itong nagawa. Bakit ilang buwan lang damage na? Huwag yung sabihin ngayon, kwento-kwento lang ni Azurin to. Tapos sasabihin nyo na naman, magkano ba yan Azurin? Magkano bang binayad sa'yo ni BBM para siraan ang mga Duterte? Ngayon, mga kababayan, yari na si Pulong. Talaga, yayari talaga siya dito, mga kababayan. Ito Davao River. Wasak ang flood control. Nako, magugulat kayo dito mga kababayan kung meron man. Guys, andito na naman ako at eto isang shoutout muna dyan kay kay Pulong. Oy Pulong, shoutout sa iyo yung flood control mo. Sinimula noong 2021, natapos noong 2023, syempre 2021, project pa ito ni Fenta. Project na project ni Pulong sa Matina, Davao. Natapos ng 2023. At pagkatapos lamang ng 8 buwan, ano nangyari? Giba! Ang lupit talaga. Ang lupit talaga. Nasabihin na naman ito, wala na namang kinalaman si Pulong. Ngayon mga kababayan, syempre re-reaction na natin yan. Bakit nga ba 8 buwan lang nakalipas bago matapos ang flood control sa Matina, Davao? Bakit sira agad? Kasi po mga kababayan, substandard. Ganito yan. Bakit nga ba nasasabing substandard at 8 buwan lang sira na? Magkano ang pondo dyan? Milyon-milyon.
Tapos nasira sa loob lang ng 8 buwan. Hindi na po ako nagtaka. Kasi nga ang tulay sa Isabela, billion po yun. Bumigay rin. Bakit? Kasi substandard. Ano bang ibig sabihin ng substandard? Substandard na yan. Ganito po siya. Halimbawa, ang pondo, 100 million. Ngayon, si contractor, yung 100 million, kinuhaan ng 20 million, 80 million na lang. Pagdating kay engineer, kinuhaan ng 10 million, 70 million na lang. Pero, ang pondo at ang project na nanatiling 100 million. Pagdating na doon kay foreman, kay construction worker, kinuhaan another than 10 million, so 60 million na lang. So, do you think yung project na 100 million, do you think 100 million pa rin yun? Hindi na. Kasi yung 40 million, nabulsa na. So, 60 million na lang natira. Kaya po, wag po kayong magtaka kung bakit yung mga flood control dyan ay bumigay. Kasi bakit? Kulang. Ang budget na simento 1,000, 700 lang ginamit. Yung 30 na, nakaw na. Ang budget na bakal 1,000, 700 lang ginamit. O, ang 300 ninakaw na. 'Di ba? Kaya wag ka magtaka kung bakit 8 months lang bumigay na. Galing sa Inquirer.net yan. At mismong sinabi yan ni dating PNP Chief Rodolfo Azurin na ngayon advisor ng ICI na bakit daw ang mga flood control sa Davao River, along Davao River or Matina, Davao City, bumigay at sira na agad na 8 buwan pa lang namang matapos magawa. Bakal na nga, binakal pa. 'Di ba? Grabe ang nakawan. Continue natin, mga kababayan. Inspeksyon ng DPWH at ICI ang ilang flood control project sa Davao City. Isa sa mga ito bumigay 8 buwan lamang mula nang matapos. Patay. Nakatutok si Argel Relator. Rinig nyo? GMA News yan. GMA News. Nung binisita ng ICI, ang Davao City, ulitin ko posibleng hindi naririnig ng mga DDS to. Inspeksyon ng DPWH at ICI ang ilang flood control project sa Davao City. Isa sa mga ito bumigay 8 buwan lamang mula nang matapos. So, ibig sabihin, walang ghost project. Kasi nagawa. Ang problema, nagawa nga, substandard naman. Yun nga, mga kababayan, yun nga sinasabi ko, sige, kampante kayo. Walang ghost project, ginawa lahat. Walang ghost project. Meron lahat nakatayo. Ang problema lang, substandard naman. 'Di ba? So, bakit bumigay? Bakit bumigay kung hindi substandard? Wala ngang ghost project, pero meron namang substandard. Di parang ghost project lang din yun. Nakatutok si Argel Relator Ayan ng na. GMA Regional TV. Ayan na. Ininspeksyon kanina ng Department of Public Works and Highways at Independent Commission on Infrastructure ang itinayong road slope protection structure at Patay. na-install na rockfall netting sa Junction Shrine Hills ng Davao City Diversion Road. Inakyat ng mga opisyal ang matarik na bahagi ng bundok sa gilid ng highway. May kinuha silang mga cyclone at net sa lugar. Possible na mga defects, possible na mga standard ng mga materyales na supposedly na ginagamit ng ayon sa specification na nasa kontrata ng DPWH na pinirmahan ng mga contractors. Kasama rin sa inspeksyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, dating Special Advisor ng ICI. Nako. Tiningnan din nila ang napinsalang bahagi ng flood control project sa Davao sa bahagi ng Matina, Gravahan. Ayan yan. May 2023 natapos ang proyekto, pero makalipas lang ng 8 buwan, bumigay ang pakurbang bahagi nito matapos daanan ng Actually, mga kababayan, yung bumigay na yan, actually, ano pa yan siguro March, mga April, kinontent natin ito. Mga April, na content na natin ito, nawasak na to.
Pagkatapos nito noong 2023, April 2025, kinontent na natin to, wasak na po ito. At kung titignan ninyo mga kababayan, yung wasak na ilog na yan, yung ilalim po niyan, ang ibabaw lang yan semento, yung ilalim malalaking bato, walang bakal. Kung mamarapatin nyo po mga kababayan, tignan ninyo, puro po yan simentong maninipis, na instead buo dapat yan. Tignan nyo kung gaano kanipis ang simento. Tignan ninyo, nagka-crack. Ang ninipis ng simento, tapos malalaking bato. Alam nyo yung binuhusan lang ng bato na malalaki at lupa, tapos sinimento, tapos walang bakal. Ganyan po ang nangyari, mga kababayan. So sa madaling salita, substandard po yan. Nako, Pulong. Paano yan? Baka sasabihin na naman yan ni Pulong, wala, sinisira talaga ako nitong mga kampo ni Marcos. Mga sinungaring gawa-gawa. Tanim ebidensya. Paano mo tanim ebidensya? Yung durog yung tulay. Sige nga. Paano mo ngayon ipaliwanag yan na tanim ebidensya? Ano yan? Binagsakan ng mga bato? Kung ang mga residente tanungin mo dyan, matagal nang wasak yan? April pa lang kinunten ko na to. Ngayon wag mo sabihin na pumunta yung mga taga-ICI dyan, binagsakan nila ng malaking bato yan. Hindi naman siguro tanga. Ang mga taga-ICI na magdala ng malaking bato at bagsakan nila para magmukhang nawasak, wasak na talaga yan noon pa. Wala ngang multo, pero meron namang substandard project. Wala rin, parang nagkaroon pa rin ng multo. 'Di ba? Matagal na yan, mga kababayan. Malaking baha at mga debris. Sa footbridge na ito nagawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at kawayan, dumadaan ang mga residente matapos bumigay ang bahaging ito ng flood control project. Ayon sa DPWH Central Office, iniutos na nila sa Regional Director ng DPWH 11 na palitan ito ng pedestrian steel bridge. Nauna nang sinabi ng DPWH 11 na nagkaproblema sa road right-of-way kaya hindi agad ito na-repair. Isa sa ilalim sa test ang mga nakuhang materyales upang malaman kung pasok ba sa pamantayan ang kalidad ng mga ito. Dahil nga sa nasira, so Substandard. tignan natin kung ano yung cost ng pagkasira. It has something to do with the materials na ginamit or hindi tama yung mga timpla ng semento. I think we have to review yung kontrata para sa ganun ma-determine kung anong pwede nating gagawin na sanction dun sa mga contractors as well as yung mga supposedly na nag-implement ng project nito. Kita ninyo? Ano yan ngayon, Pulong? Paano yan mga DDS? Ano na naman ang palusot ninyo dyan? Sinadya nila yan? Winasak talaga ng mga nakatira yan dyan para masira si Pulong? Putang ina, kung dyan ka nakatira malapit sa ilog, sisirain mo yung flood control. Pag sinira mo dyan, di lahat kayo mawawala pag bumaha. Diba? Sino namang tanga na residente dyan sisirain yung tulay? Pag sinira mo yan, pag bumaha ng malakas, di lahat ng bahay nyo dyan ubos. Diba? Walang tanga. Diyos ko, ano kaya ang palusot ng mga DDS nito? Kahit anong sabihin nyo, Duterte pa rin, ganun ba? Ganun pa rin ba, DDS? Kahit anong mangyari, kahit substandard man yan, kahit flood control, ghost project man yan, Duterte pa rin. Ganyan sila kabugol. Diba? Ganyan sila kabangag. Ganyan sila ka mga hangag, ewan ko, mga DDS na to. Alam niyo mga DDS, huwag kayo lumapit sa akin, paluin ko kayo dito ng Bear Brand sterilized milk. 'Di ba? Ano na naman kaya ang palusot ni Pulong? Hanap kayo ng hanap ng 51 billion. Ayun libro. Ito, tingnan niyo 51 billion ni Pulong. Ito, mga Dagdag ng kababayan. ICI. Guys, andito na naman. Sobra pong talino ng mga miyembro ng ICI. Sira agad. So far, Ito Ito mga kababayan, ipakita ko sa inyo. Pulong. 51 billion. Ito sabi niya, libro daw. It was a social media post by So, ito mga kababayan. Isan na punta yung 51 billion. Guys, hawak ko ngayon ang report. Kasi ginamit baga ang report. Davao City Projects 2020-2022. May itong question sa House of Representatives sa ilang hearing. So, hindi natin makita ang tanang
flood control projects. Oh, 'di ba? May libro. Diyan daw makita lahat ang flood control project ni Pulong na 51 billion. Ang tanong ngayon, wala namang problema eh, kahit isulat mo diyan more than 100 billion eh. Ang problema diyan, pag-check ng mga project kung substandard ba or premium ang project. Ngayon, sa Matina, bumigay yung ilog. Anong tawag dun? 8 buwan pa lang bago matapos magawa. So anong tawag dun? Anong ginamit ng mga materialis dun? Gaano ba kalakas ang tubig na bumangga dun sa flood control at nawasak 8 buwan pa lang? 'Di ba? Kahit gaano, kahit pa 100 billion ilagay nyo dyan eh. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi po sapat na basihan ang nakasulat sa libro. Ang sapat na basihan dyan kung i-check at i-evaluate kung lahat ba ng proyekto ay solido, hindi substandard. Diba? Naku po, mga kababayan. Matibay yung ilog, pero yung flood control, malambot. Bakit? Biruin mo yung flood control na sira, so ibig sabihin, mas matibay yung ilog. Ang tanong ngayon, hindi po kami naniniwala dyan sa libro kahit nga bagsakan nyo kami ng 1,000,000 libro ganyan na kopya eh. Maniniwala lang kami kung i-inspection na at i-evaluate na ng DPWH at ICI kung ano ang resulta. Yung libro kasi ang bilis i-explain yan. Ito yung libro oh. Siyempre, kung tanga ka ba naman, ilang page yan. Di ba? Oh. Ilang page yung libro niyan, basahin mo isa-isa. Wow, ang galing. Andito. Ngayon, chinik nyo ba actual? Yung foundation ng project, yung pundasyon, kung solido ba o substandard. Di ba? Hindi kami naniniwala sa libro. Kasi bakit? Yung libro nga ni Sarah nagpagawa siya ng libro. Yun bang mga bulag, pilay, bingi, PWD? Nakikinabang ba dun sa libro? Yung libro ni Sarah ang nakinabang yung mga nagtitinapa. Pinambalot sa tinapa, pinandampot ng tae ng aso. Pag napunit yung libro na yan, babara lang yan sa kanal. Sayang lang yung milyones na pondo dyan. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, yung libro-libro na yan ay pinakita na nandiyan daw nakalagay. Sa Davao City. See? See? Tandaan ninyo, isang flood control pa lang yan. Paano pa yung iba? Pag in-inspection pa yan. Nako po. Sabi ko sa inyo mga kababayan. Klaro ko rin na. Isang Lalo sige man yung pangitang 51 billion. Lara, 51 billion. Ako na lang hindi pa kuha sa DPWH, kaya di man nila kuhaon. Diba? Bakit daw hanap kayo ng hanap sa 51 billion? Siya na lang daw ang kumuha ng libro sa DPWH, ipakita na lang daw niya sa mga naghahanap. Hindi nga kami naniniwala dyan sa libro. Mas naniniwala kami kung i-check yung proyekto kung substandard ba or solido or pulido ang pagkagawa. Kasi ang libro kasi ang bilis maniwalaan yan, libro. Kung ilagay mo dyan 1,000, kaproyekto ang natapos. Tapos, sulat lang yan picture lang yan Hindi namin kailangan yung sulat at picture. Ang kailangan namin doon, yung pundasyon. Kung solido ba o substandard ang proyekto mo. Wala kaming pakialam dyan sa libro. Ang paki namin, i-inspection isa-isa. Para malaman ng sambayan ng Pilipino kung substandard ba o hindi. Kasi yung libro, kahit pa 1,000 libro ang ilagay mo dyan, mabilis lang i-explain. Libro yan Pag ipakita mo yan, nganganga ka na Diba? Immune na kami dyan. Diba yung tatay mo, inisyo, si Trillanes noon na may bank account? Diba nagpakita pa siya ng mga page, mga libro-libro? Ending, imbento lang pala. Mahirap kasi yung imbentong libro kaysa dun sa mismong actual investigation, actual inspection, at actual evaluation. Maraming nadaya sa sulat. Pirma nga nadadaya Pero yung proyekto, hindi mo dayain yan. Makikita ng mga engineer yan kung pulido ang pundasyon ng pagkagawa. Yung libro, ang bilis lang paniwalaan yan.
Ito nga, isulat ko dito, pulong gwapo. O, pag sinulat mo yan, pulong gwapo, tapos. Yeah? Pero pag sinulat ko dito, substandard ang flood control kasi bumigay 8 buwan pa lang, ibig sabihin, totoo. Kaya nga, di ba, Ma'am Lidinet, completed ang report, pero ang actual project mula multo o substandard. Di ba, Ma'am Glumari Alameda? Walang kwenta ang libro. Ang mas mahalaga dyan, kung makita actual ng mga engineer, di ba, ng mga purman at ng taga DPWH at taga ICI, kung talagang ang project mo ay solido. Walang kwenta yung libro, hindi kami maniwala dyan. Kahit pag gumawa ka ng libro dyan na ginto ang cover. Hindi kami maniniwala dyan. Maniniwala lang kami kung ang proyekto ay solido. Paano ito? Paano ito binalita? Mga kababayan. Paano ito ngayon? Inspeksyon ng DPWH at ICI ang ilang flood control project sa Davao City. Isa sa mga ito bumigay 8 buwan lamang mula ng matapos. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Ininspeksyon kanina ng Department of Public Works and Highways at Independent Commission on Infrastructure ang itinayong road slope protection structure at naka-install na rockfall netting sa Junction Shrine Hills ng Davao City Diversion Road. Inakyat ng mga opisyal ang matarik na bahagi ng bundok sa gilid ng highway. May kinuha silang mga cyclone at net sa lugar. Possible na mga defects, possible na mga standard ng mga materyales na 'Di ba? Hindi siya standard, sir, substandard. Kasi nga yung mga net na ginamit dun sa rock netting napuputol, natatagtag, kinakalawang. So ibig sabihin, mga kababayan, substandard yung mga net na ginamit. At bukod dun sa net, bumigay yung ilog. Paano i-explain 'yan? Kasama ba sa libro yung baha, lindol at sunog? Wala. Wala. Kasi yung baha daw, ang sabi, bumaha man sa Davao, huhupa rin. Hindi katulad sa Maynila, na kada baha may swimming pool. Di ba yan, sabi ni Pulong? Ang Davao, kahit binaha, di ba, huhupa rin. Pero ang Maynila, pag binaha, may swimming pool bawat distrito. At least bawat distrito, swimming pool lang. Ang Davao nga, pag binaha, dagat dagat kung bahain dyan. Hindi nga makatawid. Kikita nyo yung isang sasakyan na hulog na wala. Pati yung nakamotor, nawala yung motor. Di ba? Guys, Walang itinatago ang Davao City sa usapin ng flood control projects. Yan ang iginiit ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Sa isang press con kahapon, sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na 80 proyekto sa Davao City 1st District ang nakitaan ng red flags o 80 ka project ng DPWH sa Davao, red flag. 80. So, ibig sabihin, yung 80 na yan, either substandard or solid. Kasi nakitaan ng red flag Ayan na nga ang sabi ko sa inyo, mga kababayan. Hindi kasi malalaman ng tao yan kung hindi ini-inspeksyon. Ngayon, in-inspeksyon na. Daig nyo pa inirigla dyan, nagka-red flag. Kita ninyo? Naku, ano na naman kaya ang sasabihin ng DDS nito? Ano na naman kay palusot ni Pulong dito? Mga kababayan.